to break the yoke and lift the heavy burden. He is here. He is here to heal the hopeless heart and bless the broken. Come and lay down the burdens you have carried, for in this sanctuary, God, He is here. He is here. He is here to break the yoke and lift the heavy burden. He is here. He is here to heal the hopeless heart and bless the broken. Come and lay down the burdens you have carried, for in this sanctuary, God, for the last time, is here. He is here. He is here to break the yoke and lift the heavy burden. He is here. He is here to heal the hopeless heart and bless the broken. Come and lay down the burdens you have carried, for in this sanctuary, God is here. Banal na Espiritu, maraming salamat sapagkat narito kayo sa aming kalagitnaan. Pinupuri namin kayo at dinadakila. Salamat po sa inyo. Ama naming Diyos na mabuti, dakila at tapat, salamat po sa hapong ito, sapagkat sinasabi ng inyong mga salita, kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa inyong pangalan, kayo ay nasa aming kalagitnaan. And we are here, Father God, for that purpose. Kami nagkakatipon para sa inyo. Hiling po namin na kayo ang maluwalhati sa gawaing ito. Kayo ang maluwalhati sa pag-aaral na ito. Madakila po ang inyong banal na pangalan. Lalo po namin kayong makilala. Lalo po namin makilala ang Panginoong Jesus. Lalo po namin maranasan ang pagkilos ng inyong banal na Espiritu. The Holy Spirit, pangunahan po ninyo kami. Kaya ninyo kami upang magawa namin ang kalooban ng Ama sa hapong ito. Hiling po namin ang inyong buong pagkilos at paggawa. Punuin niyo ang lugar na ito ng inyong banal na presensya hanggang doon sa mga tahanan ng inyong mga anak dito man sa Pilipinas o hanggang doon sa ibang bansa. Hinihiling po namin ang inyong pagkilos. Hinihiling po namin ang inyong paggawa at pangunguna. Kayo po ang kailangan namin. Nais po namin kayong patuloy na makilala, patuloy na maranasan, at patuloy na mapuno ng inyong banal na presensya. Nangkin namin ang inyong buong pagkilos at paggawa sa pagtitipon sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon sa oras na ito. Tayo aawit. Papurihan muna natin ang Panginoon bago tayo patuloy na mag-aral ng kanyang mga salita. At ngayong hapon, ang kinin natin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin ng higit kaysa dati. Kasi ang sabi ng Biblia, ito'y laging sagana bawat araw. At nasain natin ang bagong pagkilos at saganang pagkilos ng Panginoon sa araw na ito. Tatawagan natin ang tagapagpaawit. Tayo muna ay umawit sa oras na ito. Lahat ay tumayo.
Hallelujah. Praise you, Jesus. Purihin ng Panginoon. Pag tayo hiningahan ng Espiritu ng Diyos, sabi sa John 6:63, the Spirit gives life. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Bago tayo mag-aral, merong mga natanggap tayong patotoo. Isa sa mga nagparoto, Sister Daisy. Sister Daisy, magandang hapon. Ayon sa kanya, kahapon ay sumabay siya sa gawain. At nung tayo nasa huling bahagi na longing for the move of the Holy Spirit, ay napuspos daw siya. At tuloy-tuloy daw siyang napuspos. Namalaya na lang niya, wala nang palabas doon sa cellphone. Wala, tapos na pala. Pero siya tuloy-tuloy pa rin napupuspos. Kaya purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi na nabanggit kung gano'ng katagal na wala. Basta't napansin niya, wala na pala palabas doon sa cellphone. At tinignan niya yung oras, lampas na pala. Tapos na pala. At siya tuloy-tuloy pa rin napuspos, purihin ang pangalan ng Panginoon. Ganun din, nakikinig sa ating Sister Minette Mulawin mula sa Canada. At siya nagpapasalamat na nakakapakinig. Meron pa tayong isang patotoo. Ito ay mula sa pastora natin sa Egypt, Pastora Maricel Giorgio. Ayon sa kanya, kahapon niya tayo, noong isang araw, na sumasabay siya at naramdaman niya talaga yung pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Nananakit yung katawan niya, yung likod ba? Yung likod niya, ilang araw na yatang nananakit yon. Pagkatapos ng gawain, pagkatapos siyang mapuspos, at namalaya na lamang niya, maginhawa na yung kanyang katawan, at wala na siyang nararamdaman na nakirot doon sa kanyang physical na katawan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At pagkatapos nun, mamaya meron tayo mga ipagpe-pray. Sasama natin sa panalangin. Merong prayer request, Sister Eva Santa Rosa ito. Yun daw kanyang anak ay na si JL ay nakagat ng aso. Ang problema ay hindi makapunta yata sa hospital. Sama natin sa prayer. Ganon din yung mga kapatid natin sa Kawit pa sila wale, Pastora Annie Rose. Nakikinig rin daw sila at nagpapasalamat na patuloy na nararamdaman nila yung pagkilos ng Panginoon habang sumasabay sa atin. Kaya binabati natin yung mga kapatid natin, DFC Kawit. At yung iba pa natin mga kapatid yan sa Cavite. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Nagpapasalamat din. Si Pastora Never nagpapasalamat sa pag-message sa akin. Sinasama natin sa prayer, yung kanyang visa ay na-extend ng 1 buwan pa. At natatakan na yata ng extension. Pray natin na umabot hanggang June, ng katapusan ng June. Kasi si Evangel ay nag-aaral para kung sakaling umuwi sila para sikasuhin yung papel ay nakatapos na si Evangel sa pag-aaral. Nakatanggap din ako ng message mula sa mga kapatid natin sa Vietnam, sila Pastor Ralph, tsaka si Pastor Atel. Tulungan sila ng Panginoon. At nagpapasalamat sila sa Panginoon. Meron tayo pag-pray. Ito, palagay ko, tiga Bulacan ito. Si Pablo MK, request ni Rudy Bautista. Pray na sila ay tulungan ng Panginoon itong mag-asawa na magkaanak na. 9 years na yatang nagsasama, wala pang anak. Pag-pray natin, bigyan ng Panginoon ng 1, 2, 3. At higit pa. Sasama rin natin sa prayer request, Sister Nene Elihino. Meron daw butlig na tumubo sa kanyang katawan. Miyembro ito ni Pastor Alan Uy sa Barangay Mangga, San Isidro Nueva Ecija. Nabati po natin yung mga kapatid natin sa DFC San Isidro Nueva Ecija. Binabati na rin natin iba pa natin mga kapatid sa Nueva Ecija. Lahat ng mga Door of Faith Church sa Nueva Ecija. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ngayong oras na ito, tayo ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos. Tuloy natin yung ating pinag-aaralan kahapon doon sa punto na the ministry of the Holy Spirit in the life of the believer. Basahin natin itong talata sa Acts chapter 8 verse 29. Acts 8:29. Sa Gawa 8:29. Tingnan natin ang isa pa sa ministeryo ng Banal na Espiritu
o gagawin ng Holy Spirit sa mga mananampalataya. The ministry of the Holy Spirit in the life of the believers. 8:29. Ganito ang sabi. Sinabi ng banal na Espiritu kay Felipe, puntahan mo at makisakay ka sa kanyang karwahe. Ito ay yung isang tiga-Ethiopia na eunuch na nagbabasa tungkol doon sa sulat ni Isaiah pero hindi niya naiintindihan. And through the Holy Spirit, nagsalita ang banal na Espiritu kay Felipe na puntahan yon. Nung una, nag-uusap sila habang umaandar yung karwahe. Hanggang sa bandang huli ay pinahinto na at sumakay siya. At pagkatapos ay nagpaliwanag siya. Ngayon, anong gustong sabihin dito na ministeryo ng banal na Espiritu? Sabi nito, sinabi ng banal na Espiritu kay Felipe. Isa sa ministeryo ng banal na Espiritu ay, the Spirit speaks to the believer. The Spirit speaks to the believer. Ang banal na Espiritu ay nagsasalita. Kagaya ng nangyari dito, kinausap ng banal na Espiritu sapagkat kung papansinin natin, doon sa araw ng Pentecost, bumaba ang banal na Espiritu at nanguna, kasi ang sabi ng Panginoong Jesus sa John 14, 15, 16, anong sabi ron? If you love me, you keep my commandments, and I will ask the Father, and He will send you another. Magpapadala ako ng isa pang kagaya ko. At nung pinadala ang banal na Espiritu sa Day of Pentecost, nagpasimula na gumawa ang Espiritu at nanguna sa kanila. Nung ang Panginoong Jesus ay narito, nagsasalita siya at kinakausap niya ang mga alagad. Pagka sinasabi niyang pumunta kayo roon, kagaya nung pinahayo niya yung kanyang mga disipulo na dalawa-dalawa, yung 70. Kinausap sila ng Panginoon at humayo sila. Pag meron pang sasabihin ng Panginoong Jesus, kakausapin niya yung kanyang mga alagad at mga tagasunod at pagkatapos gagawin nila. Dahil ang Panginoong Jesus ay umakyat na sa langit at dumating na ang banal na Espiritu, siya na ngayon ang nagsasalita sa mga mananampalataya. Kaya dito, isa sa ministeryo ng Holy Spirit, the Spirit speaks to the believer. Ang banal na Espiritu ay nagsasalita. At alam niyo, pag tayo nagpatuloy na kausapin ang Panginoon at hilingin natin ang Espiritu ng Diyos ang patuloy na kumilos sa atin, o hilingin natin sa banal na Espiritu na magsalita sa atin, minsan isang araw, magugulat tayo, maririnig natin ang Espiritu ng Diyos. Maraming pagkakataon na magsasalita siya, minsan sa pamagitan mismo ng kanyang salita, sa pamagitan ng Biblia. O kaya ilalagay niya sa isip mo, o kaya naman maririnig mo talaga yung tinig ng banal na Espiritu. Isa sa ministeryo ng banal na Espiritu ay nagsasalita siya sa mga mananampalataya. Pag nagsalita ang banal na Espiritu, ang ibig sabihin niyan, magbibigay siya ng instruction. Mayroon siyang ipapagawa. Kaya, isang nakakatuwang bagay yan at pinagpe-pray talaga natin yan na maranasan nating mangusap ang Espiritu ng Diyos, una sa pamagitan ng ating human spirit, sa pamagitan ng salita ng Diyos, o marinig natin mismo yung tinig ng banal na Espiritu. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, mapapansin din nyo, nagsasalita rin ng Diyos habang binabasa natin ang Biblia. Pangalawa, isa pa, dito sa unang Korinto 2:12, ay merong binabanggit rito tungkol sa isa pang ministeryo o isa pa sa gagawin ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya. Sa unang Korinto 2:12. Ganito ang sabi, at ang Espiritu na ito ng Diyos ang tinanggap nating mga mananampalataya, hindi ang espiritu ng mundong ito, upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. Kung babasahin pa natin yung susunod ang sabi, kaya nga ipinapangaral namin ang mga bagay nito sa pamagitan ng mga salitang mula sa Espiritu at hindi mula sa karunungan ng tao. Ipinapangaral namin ang espiritual na mga bagay sa mga taong nasa kanila ang Espiritu. 14, ngunit sa taong wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu dahil para sa kanya ito'y kamangmangan. At hindi niya ito maunawaan dahil ang mga bagay na ito'y mauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. Kaya sabi rito,
Isa pang ministeryo ng Banal na Espiritu, ang sabi, kanina binanggit, the Spirit speaks to the believer. Isa pa ay, the Spirit opens the believer's understanding. The Spirit opens the believer's understanding. Pag ang Espiritu ay gumagawa, binibigyan niya tayo ng kaunawaan. Kaunawaan saan? Saan? Una, sa salita ng Diyos na binabasa natin. Kaunawaan sa plano ng Diyos sa buhay natin. Mapapansin ninyo, pagka nagbasa tayo ng Biblia, makikita niyo yung pagpapaunawa ng Holy Spirit, hindi lang na nauunawaan yung sinasabi ng Biblia, unti-unti nakikita rin ninyo, nauunawaan ninyo kung ano yung gusto na niyang personal na sabihin sa atin. Kasi ang Biblia, una, ipapaunawa ng Diyos kung ano yung gustong sabihin ng Biblia. Ano yung dahilan? Bakit sinabi yon? Pangalawa, sasabihin ng Holy Spirit, ano na yung mensahe niya sa atin? Ano yung ipinapahiwatig ng salita ng Diyos sa atin? Sabi ni Pablo, pinapangaral namin ito sa inyo. Hindi ito maiintindihan ng mga tao sa mundo. Ibig sabihin nun, yung mga taong hindi pa tumanggap kay Kristo. Yung wala pa sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Pero sabi ni Pablo, pero kayo, maunawaan niyo yan. Bakit? Kasi ang Espiritu ay nagbibigay ng kaunawaan. The Spirit gives understanding to the believers. Kaya, yan ang isa sa makikita natin. Binubuksan, sabi diyan, the Spirit opens the believer's understanding to the things of God. Binubuksan ng banal na Espiritu. Kaya when we read the Bible, unti-unti makikita natin, naiintindihan natin, pinapaunawa sa atin. Tingnan ninyo, nung wala pa tayo sa Panginoon, basa ng Biblia, hindi naman natin masyadong maintindihan. Kung may maintindihan tayo, napakaliteral lang na lumakad si Jesus, pinako si Jesus. Pero ano yung ipinapahiwatig nito? What is the message of the Word of God? Yung tunay na pagkaunawa, hindi dumarating sa atin. Kaya yung iba, hindi masyado nagbabasa ng Biblia. Pero nung tinanggap natin si Kristo, nagulat tayo ba? Iba na ngayon. Pagka binabasa ko na yung Biblia, iba na ang dating. Bakit? Because the Spirit opens the believer's understanding so that we can understand the things of God. Para maintindihan natin yung mga bagay-bagay na ukol sa Diyos. Kaya purihin ang Panginoon. Nagsasalita siya at nagpapaunawa siya ng mga bagay na ukol sa Diyos. Isa pang ministeryo ng Banal na Espiritu dito sa John 16:13. John 16:13. Ganito ang sabi ng John 16:13. Sabi ay ganito. Pero pagdating ng Banal na Espiritu, na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya, sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Ang tinutukoy ng Panginoong Hesus dito, ang Panginoong Hesus mismo nagsasalita rito. Sinasabi niya, pagdating ng Banal na Espiritu, siya yung magtuturo sa inyo. At siya yung magtuturo ng maraming mga bagay pa na gusto niyang ipaunawa sa atin. Kaya, isa pa sa ministeryo ng Holy Spirit ay, the Spirit teaches the believer and guide him into all truths. The Spirit teaches the believer and guide him into all truth. Ang Banal na Espiritu ay magtuturo. Pagka binasa natin, sikapin po ninyo, unti-unti, bukod doon sa binabasa natin sa Leviticus every morning, subukan ninyo, hapon man o tanghali o kaya gabi, subukan niyong basahin yung Book of Acts. Unti-unti ninyong basahin kahit sa isang kapitulo, araw-araw. At mapapansin natin na nung dumating talaga ang Banal na Espiritu, makikita nyo, talagang nagtuturo siya. Makikita natin yan, yung ginagawa niya ng Banal na Espiritu. At yun mismo, sinabi ng Panginoong Hesus, na pagdating ng Banal na Espiritu, siya ay magtuturo. Kahapon, binanggit rin natin, the Spirit imparts life. Punta naman tayo sa Titus 3:5. Sa Tito. Titus 3:5. Ang Titus ay pagkatapos ng Timoteo. Ikalawang Timoteo 3:5. Ganito ang sabi. Titus 3:5.
Ang sabi ay ganito, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Nakakatuwa yung sabi dyan. Ang sabi, sa pamamagitan ng banal na Espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Ano pa ang isa sa ministeryo ng banal na Espiritu? The Spirit brings about renewal. The Spirit brings about renewal. Bagong buhay. Kaya pag tumanggap tayo sa Panginoon, tumatanggap tayo ng bagong buhay mula sa Panginoon. Anong sabi ng Corinthians 5:17? If any man be in Christ, he is a new creature. All things have become new. Sabi sa Phillips version, if any man be in Christ, he is a new creature inside. Kasi nagsisimula yung pagbabago doon sa loob from inside out. Ano ang ministeryo ng Holy Spirit? Nagbibigay siya ng bagong buhay. Pag tinanggap natin si Kristo, magpapasimula. Kung papansinin niyo yung pinag-aralan natin kahapon tungkol doon sa born again experience, sa John 3 and 5, anong sabi ron? Pagka tumanggap tayo kay Kristo, magpapasimulang gumawa ang Espiritu ng Diyos. At yung Espiritu natin na hindi yung human spirit na hindi na nakakakonekta sa Diyos dahil hindi pa natin tinatanggap si Kristo, pag tinanggap natin si Kristo, mapapatawad tayo and through the Holy Spirit, magkakaroon na muli ng ugnayan yung Espiritu ng Diyos at yung Espiritu ng tao. At pagkatapos ng susunod mangyayari, magkakaroon ng bagong buhay. The Spirit gives or brings renewal. O sa Tagalog, bagong buhay. Kaya tinan ninyo, pagka tayo, naalala ko yung isang pumunta dati rito na tumanggap sa Panginoon. Saan ba tumanggap yun? Dito yata kung hindi sa Mandaluyong, sa Taytay. Yung nagbigay pa ng maraming dati, mga matatamis na nanata, kaong, naalala niyo yun? Nung siya tumanggap sa Panginoon, ayon sa kanyang patotoo, parang merong di pangkaraniwang naramdaman siya sa bandang tiyan niya. At nararamdaman niya yung presence sa hanggang saan parang sabi niya, parang nagkaroon ng release at nagkaroon ng kaginawaan yung kanyang pakiramdam. Bakit? Sapagkat, pag ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa atin, nagbibigay siya ng panibagong buhay. Sabi niya, napakaginhawa ng kanyang pakiramdam. Relax na relax siya. Bakit? Sapagkat pag tumanggap tayo kay Kristo, nakakasumpong tayo ng bagong buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ephesians chapter 3 verse 16. Efeso 3:16. Ganito ang sabi. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Efeso 3:16. Ipinapanalangin ko na sa kadakilaan ng kapangyarihan niya ay palakasin niya ang espiritual ninyong pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Sabi diyan, ipinapanalangin ko na sa kadakilaan ng kapangyarihan niya ay palakasin niya ang espiritual ninyong pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Anong gustong sabihin diyan? The Spirit strengthens the believer's inner being. The Spirit strengthens the believer's inner being. Sabi ni Apostol Pablo, pinagpe-pray ko kayo na palakasin yung pangloob ninyong kalagayan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Alam ninyo, pag ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa atin, ano ang ginagawa ng Diyos? Pinapalakas niya yung pangloob na pagkatao, the inner man. Pag hinayaan natin na kumilos ang Espiritu ng Diyos at gumawa sa atin,
Sabi nga nung inawit natin kanina, uh, the heavy burden is lifted. Bakit? Kasi pag kumilos ang Espiritu ng Diyos sa atin, binibigyan tayo ng panibagong lakas. The Spirit strengthens the inner man. Yung panloob na pagkatao natin, pinalalakas ng Espiritu ng Diyos. Kaya sabi diyan, the Spirit strengthens the believer's inner being. Pagka kumikilos ang Espiritu ng Diyos, lumalakas tayo. Yung panloob, yung spiritual natin lumalakas. At yung spirito natin, makikita natin, kasi pag ang spirito natin tuloy-tuloy nakikipag-ugnayan sa Panginoon, nararamdaman natin yung kakaiba. Sabi sa John 7, sabi, out of your belly shall flow rivers of living waters. Asa ba ang belly dito? Papansin niyo pag kumikilos ang spirito ng Diyos, meron kayong nararamdaman sa kalooban ninyo. At nakikita niyo yung panibagong, nararamdaman niyo yung panibagong lakas mula sa Espiritu ng Diyos. Dito sa Jude 20, ang Jude ay isang kapitulo lang, kaya pag binabanggit yan, talata lang ang binabanggit. Ang Jude ay bago magpahayag, yung huling aklat ng Biblia. Ano pa ang ministeryo ng Holy Spirit dito? Ang sabi, kabasahin ko sa Jude 20. Ngunit mga minamahal, magpakatatag kayo sa inyong banal na pananampalataya. Lagi kayong manalangin sa tulong ng banal na Espiritu. Lagi kayong manalangin sa tulong ng banal na Espiritu. Ano pa ang ministeryo ng Holy Spirit? The Spirit enables the believer to pray. The Spirit enables the believer to pray. O ibig sabihin, tinutulungan tayo ng Espiritu na manalangin. Kaya mapapansin nyo, pagka nagpe-pray tayo, marami sa sinasabi ng iba, wala naman ako masasabing marami. 3 minuto lang, tapos na ako, wala na ako masasabing. Hindi. When you pray, and you pray under the direction of the Holy Spirit, magugulat kayo, iniisip nyo, hinahuli nyo sasabihin. Hinahuli nyo pagpe-pray. Pero pagkaso merong darating pa uli. Pag hinayaan ninyo yung sarili nyo, o hinayaan natin yung sarili natin na maging available sa pananalangin, lalo na mamagitan sa iba, bibigyan tayo ng Holy Spirit ng mga kaunawaan at ng mga impormasyon kung ano yung ating mga ipapanalangin. Makikita natin yan, na gagawin yan ng Holy Spirit para sa bawat isa sa atin. Bakit? Kasi yun talaga ang nais gawin ng Espiritu ng Diyos. Minsan ay may nagsabi, Pastor, hindi naman, kasi halimbawa, pray tayo sa oras. Sabi ng iba, Pastor, hindi naman ako kaya sa tagal ng pananalangin eh. Kahit sandaling oras lang, pwede na. Sa isang banda, tama yun. Pero merong kinalalagyan yung sandali. Halimbawa, may pinag-pray ka na may sakit. At halimbawa, masakit yung kanyang katawan. Panginoon, inaangkin ko po sa pananampalataya. Nabanggit yung panalangin, sabi ni Pastor Rosel, sandali lang. Nadalangin ko po, Panginoon, itong may masamang katawan na ito. Hinihiling ko po kayo, Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi kasi kayo nagkukulang. Nagpapagaling kayo. You are the God that healed us. I pray in the name of Jesus. Tanggapin mo ang kagalingan sa iyong katawan. Mawalang masamang pakiramdam. In Jesus' name, amen. Maiksi lang yun. Tama ba yun? Yes. Pero kailan ina-apply yung mahabang panalangin? Pagdating sa personal na relasyon natin sa Diyos. Hindi pwede dyan yung maiksi lang. Kung gusto mong makilala ang Diyos ng mas malalim at mas maranasan, you need to spend time, hours. Yung maiksing panalangin, sa simpleng bagay lang yon. May pangangailangan ka, Lord, naniniwala po ako kayong Diyos na tumutugon sa pangangailangan. Meron po akong ganitong pangangailangan, inaangkin ko po sa pangalan ni Jesus. Alam ko, sinagot po ninyo ako. Bakit? Kasi kilala mo na siya eh. Alam mo na kung paano siya gumawa. Kaya, pero yung personal mong pakikipag-ugnayan sa Panginoon, it takes hours and hours and hours. Kaya yung iba, kapiraso na lang manalangin, kagaya ng kwento ni Pastor Rosel. Bakit? Nag-pray na lang matagal yan.
Babad na yan sa Panginoon. Alam na niya kung paano kumikilos ang Diyos. Kasi minsan may mga nababasa tayo, hindi yan sa tagal ng panalangin, sa pananampalataya yan. Mga kapatid, pag hindi ipinaniliwanag yon, hindi magkakaintindihan. Pag yung ganong statement, generalize mo sa buhay ng mananampalataya, magmamali yun. Hindi yun tama. Kaya tama yung sabi ng Pastor Rosel, oras-oras. Kung manalangin siya, minsan nga raw, magdamag pa. Tinan niyo ang Panginoong Jesus. Kung manalangin, minsan magdamag. Pagising sa umaga, ano na? Kaya iba, generalize yung ano. Pero alam niyo, pagka nag-pray ka, halimbawa, nag-pray ka sa prayer request, prayer meeting. Sa prayer meeting, huwag natin hihintayin yung oras na matapos. Ano hihintayin natin? Yung talagang matapos na siya. Hindi yung you are waiting. Natapos na ba? Hindi. Just do your part. Just allow the Holy Spirit because the Holy Spirit will help us to pray. Sabi sa Romans 8:26 and 27, we don't know what to pray, but the Holy Spirit intercede in our behalf. With groanings and supplication. Diba? Yun, mahaba din yun. Hindi mo pwedeng sabihin lahat maiksi. Meron mga time na maiksi, merong time na mahaba, merong time na napakahaba, merong time overnight. Alam mo, sa mga nagpa-fasting, ayan, mahabang oras na pananalangin talaga yan. Pagka nag-fasting kayo ng umaga, punuin nyo ng panalangin, wag puro tulog. Kasi po, fasting kayo ng buong umaga, pray kayo na 1 oras, 3 oras kayong natulog, hindi fasting ang tawag doon. Ang tawag doon, nagpalipas. Pagka-fasting talaga, ang gagawin nyo talaga, mananalangin, magbabasa ng Biblia, hindi kayo ginagawa lang yung natutulog pagka talagang napakahaba, 1 araw kang magpa-fasting. O kaya maghapon. Meron mga oras lang namang in between, mga 1 oras kalahati o 1 oras, pero hindi yung buong maghapon, matutulog ka, at tapos pagdating ng alas 5 o alas 6, kakain ka na, break. Hindi fasting po ang tawag doon. Pag hindi mo kaya yung ganoon, ang gawin mo na lang, mag-pray ka ng buong umaga, hanggang tanghali, tapos mag-pray ka na. Tapos magpahinga ka, tapos maglagdag ka na lang ng prayer. Kasi yung gano'n, hindi rin effective yun. Bakit? Natulog ka lang, fasting ako maghapon, nag-pray ka lang ng 1 oras sa umaga. 1 oras sa hapon, natulog kang maghapon, tapos natulog kang magdamag, hindi fasting ang tawag doon. Mabuti pa, mag-pray ka na lang. Pray ka 1 oras sa umaga, 1 oras sa hapon, 1 oras sa gabi, mas okay pa yon. Kaysa nag-fasting ka, pero puro tulog naman, kaya nung makita ka, lagi namamagay yung mata mo, kala ko nag-pray ka. Bakit parang, meron mga nagpe-pray na minsan, medyo namamagay yung mata. Pero kung namamagat, may mga kulay puti sa mga tagiliran, iba ibig sabihin. No? Mga kapatid, kaya sa panalangin, alam nyo, kaya gumaganda ang panalangin. Ito ang mararanasan nyo, ito ang mararanasan natin, alam ko nararanasan ito. When you pray, under the anointing of the Holy Spirit, under the direction of the Holy Spirit, hindi mo malaman kung kailan ka matatapos. Lalo na pagka yung wala nang umaabala sa'yo. Kala naman natatapos ka doon sa mga nanay. Bakit? Kinakalabit ka ng anak mo eh. Kung dumedede yun, bigla kang kakalabit yan. Hatakin yung dede mo, dede na yun. O, meron ka rin. O kaya may kakatok sa pinto. O kaya kailangan magluto. Pero mapapansin mo, if you are praying under the anointing of the Holy Spirit, makakalimutan mo yung oras. Kaya sabi ni Sister Daisy kahapon, tapos na pala ang gawain, nagpupuspos pa siya rin sa bahay. Tapos na tayo. Kauwi na tayo sa mga bahay na kwarto natin. Siya napupuspos pa. Malaya lang niya, wala na palang palabas. Tagal na pala niyang umiiyak. Tapos na palang matagal. Mga kapatid, kasi sa Holy Spirit, makikita nyo yung kagandahan. Sabi nga ng awit, sweet anointing. There is a sweet anointing. Alam niyo, pag nararamdaman yung pagka kayo nasa isang lugar, naalala ko bago mag-lockdown, nag-speaker kasi ako sa Alfonso, Cavite. Maalis kasi ako ng maaga sa Rasak dahil nagagawa nga doon in preparation para sa conference next year. Dahil hindi ako pwedeng umalis ng ng alanganin sa Rasak. Ang gawain doon ay magsisimula ng 6:30. Alas 12, umaalis na ako sa Rasak. Maalis na ako sa Rasak ng alas 12, alis na ako. Pinaka-late ko mga 12:30. Nakalis na ako noon. Darating ako sa Alfonso, siguro mga pinakamahina 2 oras na advance. Maaga ako na 2 oras. Gagawin ko, pupunta muna ako dun sa malapit na
supermarket doon, yung Robinson, yun ang pinakamalapit sa kanila, papunta na ng Tagaytay, mula doon sa paliko sa kanila, papunta ng Tagaytay. Tapos doon mo makikita yung yung kitang-kita mo yung bulkan doon kaya nung nando, kitang-kita ko yung bulkan Walang itsura yung bulkan, talagang kulay abo. Pero ang sarap nung hangin, bakit? Nakabitin ka Yun ang in the cleft. Cliff talaga yun. Cliff. Ang sarap nung ng hangin. Ang ganda pa naman ng mga damo doon. Kaya pinagkukuhanan ko tuloy yung mga damo. Tapos pag uwi ko, pinakita ko kay Rodel. Kita mo ba yan? Ganyan gagawin mo. Nag-iisip ako ng paano babakuran yung rasak, yung pang-ibabaw doon sa front gate, sa front na pader natin. Kita mo, ganda nitong pakod na ito na pinagkukunan ko sa ito, gagawin natin. Sarap nung hangin. Alam niyo, pag nararamdam, lahat tayong taga Maynila. Ngayon lang tayo nakakaramdam medyo magandang hangin kasi wala mga sasakyan masyado Sarap ng pakiramdam, di ba? If you are praying under the anointing of the Holy Spirit, you will feel that sweet anointing. At pag naramdaman mo yon, gusto mo nang tumayo, hindi ka makatayo because you are now enjoying the very presence of the Holy Spirit. At merong mga time na kailangan mo na lang, halimbawa, meron kang anak na susunduin, nag-aaral sa eskwelahan, alam mo, kailangan mo talaga sunduin, hindi palalapasin. Kaya, mag-i-excuse ka sa Lord, gusto ko pa kaya lang, yung anak ko rin, hindi makakauwi yun. Ihihinto mo, pero hindi mo talaga pinuputol. Panginoon, punta lang po ako. Tapos ano ginagawa mo? Habang daan papunta rin sa eskwelahan, you continue to talk to God in your spirit, from within. Nagsasalita ka. Marahil sa isip mo, o kaya pag nakita mong walang tao, minsan binubuka mo talaga yung bibig mo, di ba nangyayari yan? Why? Because the Holy Spirit help us to pray. At pagka minsan magugulat kayo, may mga panalangin na magugulat kayo, kung ikaw ay maarte na napaka-very formal mo, relax na relax, magugulat ka minsan with groanings and supplication na sinasabi doon sa Romans 8:26 and 27, hindi ko nababasahin. Basahin niyo yun. At bakit nararamdaman yun? Sabi, you don't know what to pray. Hindi mo na alam kung anong dapat mo ipag-pray. Pero yung Holy Spirit, tinutulungan ka, kaya lang masyadong matindi yung pinagpe-pray mo. And the emotion of the Holy Spirit, yung damdamin ng Holy Spirit, ipinapadama niya sa'yo because it is now the Holy Spirit praying through you. Through your spirit, ginagay na ng Holy Spirit yung spirit mo. Kaya minsan meron na yung groanings and supplication. Strong cries. Magugulat ka ba? Hindi naman nung iyak ko. Kasi meron kang dinadala sa loob mo. Mga panalangin na dapat mong ipag-pray na hindi ordinaryo. Kumbaga sa di ba ang Panginoong Jesus, nung nalito siya, nanalangin siya, umiyak siya, Jerusalem, Jerusalem, kung nalalaman mo lamang. Ipinapadama sa iyo ng Holy Spirit, somebody must pray. Yung nararamdaman ng Holy Spirit, pinapadama na niya sa iyo. Na nalulungkot yung Espiritu ng Diyos, nalulungkot ang Panginoon, dapat maayos ang buhay nung kailang ayaw lumapit. Kaya ikaw yung ginagawa ng Diyos na umiyak para sa Kanya. You don't know what to pray, but the Spirit intercede in your behalf with groanings and supplication. Kaya pag minsan wala ka nga nasasabi, umiiyak ka lang. Minsan may ugong lang. Kaya lang minsan, kailangan din ng discernment. Minsan kasi yung iba, emotion lang talaga. Madali namang malaman yan, but if you are walking in the Spirit, kaya pag kami nang ginagawa ng pastor, tatay, kasi malalaman mo talaga yung emotion. You know if it is from the Holy Spirit. Because the Holy Spirit will teach, will guide. Ngayong oras na ito, mananalangin na tayo. Bago kasi awitin natin uli yung, awitin natin muna yung, Lord, prepare me to be a sanctuary. Sabi sa 1 Corinthians 3:16, don't you know that the Spirit lives in us because we are the temple of the Holy Spirit? Nais ba ninyo na hindi lang basta makapanalangin? Gusto nyo ba na manalangin ng Holy Spirit sa pamamagitan natin? Gusto ba natin yon? Sabi dito sa Jude 20, we must pray under the anointing of the Holy Spirit. Manalangin sa tulong ng banal na Espiritu. Ano pa ang ministry ng Holy Spirit? The Holy Spirit, John 6:63, the Holy Spirit gives life. Ang mararanasan natin, pag tayo lumalapit sa Diyos,
or we are praying as talking to God, and praying as interceding, or bringing our petition to God, isa sa makikita ninyo, nagkakaroon ka ng sigla, lumalakas ka. Lalo pagka nagpe-pray kayo sa iba, mas lalakas kayo. Bakit? Kasi ang dinadala mo na ay yung dinadala ng Espiritu ng Diyos. Sabi diyan, paki-flash sa screen. Meron patulungan mo. Sabi, heavy burden. Through the help of the Holy Spirit, that heavy burden is lifted up. So when you pray, nakikita niyo yun. Mga kapatid, sa oras po na ito, yung mga nakikinig sa Facebook Live, at yung ngayon lamang nakinig, nais po ba ninyo na tumahan ng banal na Espiritu sa inyo? Nais po ba ninyo na tulungan kayo ng Holy Spirit na manalangin? Gusto niyo po bang magdala siya ng buhay sa inyo? Ng sigla? Gusto niyo bang maramdaman yung kaginawahan mula sa Espiritu ng Diyos? At kung ngayon lamang kayo nakapakinig, at naimbitahan lang kayo ng kaibigan nyo na makinig sa programa na ito, sa oras na ito, nais kong sabihin sa inyo, Jesus loves you so much. And He wants to fill you with His Holy Spirit upang maging matagumpay yung buhay. Pero kung gusto mong maranasan, una, tanggapin natin si Kristo sapagkat yan ang pasimula na pagkilos ng Holy Spirit. Doon sa ngayon lamang nakapakinig, suko natin ang buhay natin kay Kristo. Sabihin niyo ang ganitong panalangin. Panginoong Jesus, sa oras po na ito, sinusuko ko sa inyo ang aking buhay. Patawarin ninyo ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Linisin niyo ako ng inyong banal na dugo. Kayo na po ang maghari at manguna sa aking buhay. Salamat po sa kaligtasan na kaloob niyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong oras na ito, let us invite the Holy Spirit na siyang kumilos at manguna sa atin, na siyang gumawa. Narito ang Espiritu ng Diyos. Sige, awitin natin yung awit niyan. There is a sweet anointing. Kayo nasa inyong tahanan, the Holy Spirit, nandyan din siya sa inyong lugar. Because the Holy Spirit is omnipresent. He is everywhere present. Narito siya, nandyan sa bahay ninyo, yung mga kapatid sa abroad, nandyan din. At ngayong oras na ito, the Holy Spirit wants to impart life to you. Gusto kanyang palakasin, gusto kanyang palatagin, gusto kanyang patibayin, gusto niyang ipakilala sa iyo ang Ama, gusto niyang ipakilala sa iyo ang Panginoong Jesus. Gusto niya ring ipakilala ang kanyang sarili, na maranasan mo siya sa iyong buhay. Invite the Holy Spirit in your life right now. There is a sweet anointing in Hallelujah. The Holy Spirit is here. He is here. Sa inyo na nandiyan sa inyong tahanan, ang Espiritu ng Diyos ay nariyan. Sige, pumikit ka lang. O itaas mo yung iyong kamay. Pero kung gusto mong umawit, sige, umawit ka. Pero itaas mo yung iyong kamay and welcome the Holy Spirit. At sabihin mo, Banal na Espiritu, magministeryo po kayo sa akin sa oras na ito. Punuin niyo ko ng inyong banal na Espiritu. Puspusin niyo ko ngayong oras na ito. Kayo'y nagbibigay ng buhay, magbigay kayo ng buhay sa akin. Kayo'y nagbibigay ng panibagong kalakasan, bigyan niyo ko ng panibagong kalakasan. Ina-acknowledge ko kayo sa aking buhay. Maging tagapanguna kayo ng buhay ko, Banal na Espiritu. Come and lay down the burdens you have carried, this sanctuary, God. Again from the start. Holy Spirit, fill this place with your presence. Punuin din ninyo yung kanilang mga tahanan. We long for you, dear Holy Spirit. Sige mga kapatid,
At mas lalo nating makikilala ang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Narito na tayo sa punto. Una, binanggit natin, pagkakilala. Ngayon, maranasan. The Lord will fill you with His Holy Spirit. You will feel the very presence of God through His Holy Spirit right now. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Break the yoke and lift the heavy. Pag ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos, yung lahat ng mga bigat na nararamdaman ninyo, paglalaho yan, pati yung mga karamdaman, pati yung magulong isipan, biglang magliliwanag. Yung kalungkutan maglalaho at mapupuno ng galak. Kaya ngayong oras na ito, mga kapatid, sige, hilingin ninyo yung pagkilos ng Holy Spirit. Sabihin nyo, Panginoon, puspusin nyo ako ng inyong banal na Espiritu. Puspusin nyo ako ng inyong banal na Espiritu. Punuin nyo ako ng inyong banal na Espiritu. Inaanyayahan ko kayo sa aking buhay. God is here. He is here. He is here. He is here. At narito siya para wasakin yung nagpapabigat sa iyo at yung mga pasanin na nagpapahirap sa iyo. The Holy Spirit is here to do something great in your life. Anyayahan mo ang Espiritu ng Diyos. Anyayahan mo siyang gumawa sa buhay mo. Kayo na nandiyan sa mga tahanan na nanonood through Facebook Live. Invite the Holy Spirit. Sabihin niyo, Panginoon, punuin ninyo ako ng inyong banal na Espiritu kagaya ng ginawa niyo sa mga alagad. Sa araw ng Pentecost na ginawa ninyo. For in this sanctuary, God is here. He is here. He is here. He is here to break the yoke and lift the heavy burden. Hallelujah. 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 Holy Spirit, fill us. Renew us, Lord, the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po mga kapatid, yung may mga prayer request, sabihin niyo sa Panginoon, punuin kayo ng kanyang banal na Espiritu. Sapagkat pag ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa inyo, maglalaho yung mga sakit na yan, yung mga butlik na yan, yung mga allergy na yan, maglalaho yan. Pati ang magulong isipan, aayos. Hallelujah, hallelujah. At bibigyan ka ng Diyos ng kaunawaan kung ano yung dapat mong gawin. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Holy Spirit. Hallelujah. Sige, hayaan na lang natin, Sister Verona, kumanta. Pero tayo, kausapin na natin ang Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, puspusin ninyo ako. Panginoon, ipadama niyo sa akin ang inyong banal na Espiritu. Ipadama niyo po sa akin ang inyong banal na Espiritu. Sige. Huwag na kayong kumanta. Hayaan na lang natin ang ating kapatid ang umawit. At kayo na nasa mga tahanan ninyo na nanonood through Facebook Live, diyan mismo sa inyong bahay. Kung kayo rin lang doon sa inyong bahay, pwede kayong lumuhod. O pwede kayong tumayo. O pwede nyo itaas yung kanang kamay nyo. Sabihin nyo, Lord, I believe. Naniniwala ako na may banal na Espiritu. At naniniwala ako na pinadala nyo ang banal na Espiritu para puspusin ako, punuin ng kapangyarihan, bigyan ng buhay, bigyan ng sigla, alisin ng kabalisahan, paltan ng kapayapaan at ng kagalakan. Hallelujah. Sige, kahit tayo na narito sa simbahan, huwag lang tayo makaalam tungkol sa Holy Spirit, maranasan natin siya. Holy Spirit, fill us. Holy Spirit, fill us. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sige. Pagkatapos yung sabihin, Panginoon, naniniwala po ako, puspusin ninyo ako. Pagkatapos yung sabihin, just praise the Lord. Purihin lang niyo siya, pasalamatan lang niyo ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Inaangkin namin ang inyong pangako. Ang sabi niyo sa huling panahon,
Ibubuhos niyo ang Espiritu niyo sa lahat ng laman. Ibubuhos niyo ang Espiritu sa lahat ng sumasampalataya sa inyo. Ngayong pong oras na ito, naniniwala kami sa inyong pangako na ibubuhos niyo ang inyong Espiritu. Puspusin niyo kami, punuin niyo kami ng kapangyarihan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, tinataas namin ang aming mga kapatid na sumusubaybay sa Facebook Live. Tinataas namin ang kapatid na Minet Mulawin, Panginoon, na nasa Canada. Kayong kumilos sa Kanya, Lord. Puspusin niyo siya ng inyong banal na Espiritu. Padaman niyo yung kapangyarihan niyo sa Kanya, Panginoon. Alisin niyo lahat ng takot. Punuin niyo siya ng kapayapaan, ng kagalakan at ng pag-asa, Panginoon. Lord, tinataas po namin yung anak, Panginoon, ni Sister Eva, na nakagat ng aso, Lord. Nire-rebuke namin kung may rabies yung aso. Nire-rebuke namin yung rabies na mamatay in Jesus' name. And we pray, O Lord, maginhawang katawan, malusog na katawan, at hindi na apektuhan ng kahit ano paman. Nataas namin sa inyo si JR sa oras na ito. Nataas namin yung mga kapatiran, Panginoon. DFC Cavite, Panginoon. Pastora Annie Rose, Panginoon. Yung mga kapatiran at manggagawa doon, Panginoon, sa Kawit, tinataas namin sila sa oras nito, palakasin mo sila. Ganun din yung iba pa mga Doro Faith churches throughout Cavite, Lord. Kayo magbigay ng sigla at lakas sa kanila, panatagin niyo sila, patibayin niyo sila, Panginoon. Tinataas ko si Pastor Jacil, Panginoon, si Pastora Mia at yung kanilang anak, Panginoon. Nadalangan ko panibagong pagkilos niyo, panibagong paggawa niyo sa kanilang buhay, Panginoon. Tinataas ko rin, Panginoon, ang Pastor Cesar at Pastora Vita, kanyang mga anak, manugang, mga apo, Panginoon, mga manggagawa, in the name of Jesus. Praise you, Jesus. Pastora Amanda, tinataas namin sa inyo, Panginoon. Lord, tinataas po namin sa inyo. Kayo po ang kumilos at kumuha kay Pablo at kay Panginoon Bautista. Una sa lahat, inihiling namin, punuin niyo sila ng inyong banal na Espiritu. Sapagkat ang kahilingan nila ay napakasimple lang sa inyo. Kayang-kaya niyo silang bigyan ng anak, hindi lang isa, Panginoon. But now, I pray, Father God, fill them with your Holy Spirit. Fill them with your Holy Spirit, O God. Maramdaman nila saan man sila naroon sa oras na ito. Maramdaman nila ang kapangyarihan niyo. At maramdaman nila, Panginoon, kayo Diyos na sumasagot. At kaya niyo silang bigyan ng anak. Lord, nataas po namin sa Sister Nene Elihino, yung butlig na tumubo sa kanyang katawan at kanumang nararamdaman niyang hindi maganda. Nire-rebuke namin sa pangalan ni Jesus. And we pray for healing right now. We pray for the power of the Holy Spirit na tumaloy sa kanya. Hallelujah, hallelujah. Tinataas namin, Panginoon, si Ronchi, Nain, Panginoon. We pray for guidance, O Lord. At ang paglukob ng inyong banal na Espiritu at ang pag-ingat nyo sumakanya, Panginoon. Proteksyonan niyo siya sa coronavirus, O Lord. Puspusin niyo siya ng inyong banal na Espiritu. Palakasin niyo siya at palatagin, Panginoon. Natalangin namin, Panginoon, si Marlene Morales. We pray for complete healing sa skin allergy in the name of Jesus. Skin allergy, we rebuke you in the name of Jesus. And we declare healing right now. Natas namin, Panginoon, si Vel Gonzalez, Panginoon. Na mo-overcome niya, Panginoon, yung pagkilos, paggawa ng kaaway na ginugulo ang kanyang isipan. Bigyan niyo po siya ng kaginhawaan sa oras na ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Sige po, sa oras na ito, kayo na mga kapatid, nasa inyong mga tahanan, mananalangin ako ng isang panalangin para sa kapuspusan at patuloy na pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Yung nasa inyong mga tahanan, sige, taas natin yung ating kamay and we will pray for the anointing of the Holy Spirit na dumaloy sa inyo. Panginoon, sa oras na ito, kagaya ng inyong ipinangako, na sa huling panahon, ibubuhos niyo ang inyong Espiritu. I pray in the name of Jesus. Lord, baptize them with your Holy Spirit. Fill them with your Holy Spirit, O God, sa kanilang mga tahanan. Sa oras na ito, maramdaman nila ang kapangyarihan niyo na dumaloy sa kanila sa pamamagitan ng inyong Espiritu, O God. In the name of Jesus, be filled with the Holy Spirit.
Receive the fire of the Holy Spirit. Receive anointing from the Holy Spirit. Receive strength and power in the name of Jesus. Right now, maranasan mo ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Maranasan mo ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Hallelujah, hallelujah. Sige, angkinin ninyo. Magsimula na kayo magpasalamat at angkinin ninyo yung pangako ng Diyos. As you praise the Lord, as you worship the Lord. Kasi ang totoo, isa yan sa ministry ng Holy Spirit. To help us to worship the Lord in spirit and in truth. And as you worship Him, the Holy Spirit will move into your life. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Salamat sa inyo, Panginoon. Lord, patuloy namin tinataas, Panginoon, ang gawain sa Vietnam. Tulungan niyo si Pastoral. Tulungan niyo, Panginoon, si Pastor Atel. Bigyan niyo sila ng kaunawaan kung ano ang kanilang dapat gawin. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Matinataas po namin, Pastora Minerva Robles, patuloy niyo po siyang palakasin. Tulungan po ninyo, Panginoon, ang gawain, Panginoon, ang pinagkatiwala niyo sa Kanya. Yung mga manggagawa, hindi madali ang sitwasyon ngayon, hindi makaikot. But Father God, I pray, patuloy niyong punuin ang inyong Banal na Espiritu, Panginoon, yung mga anak. Mula kay Mamining, patungo sa mga manggagawa, sa mga mananampalataya. Father God, right now, I pray for the power of the Holy Spirit. Touch them, oh God. Fill them right now with your Holy Spirit, yung mga miyembro, Panginoon, na nangihina. Yung mga miyembro na nabibigatan sa sitwasyon. Father God, I pray, impart life in the name of Jesus. Kagaya ng isa sa mga ministeryo ninyo, Banal na Espiritu, you give strength. Bigyan nyo ng kalakasan, Panginoon, mula kay Mamining, pati mga pagpapalang pinansyal at material, O God. At lalong higit ang patuloy na pagkilos ninyo. Ang Pastor Anel, Panginoon, at ang mga pastor sa ilalim ng kanyang pamamahalan, Lord, touch them. Lord, tinataas ko, Pastor Rolly Mata, in the name of Jesus, silang mag-asawa, Lord, sa oras na ito, adalamin ko, bigyan niyo sila ng panibagong lakas na nanggagaling sa inyo. Tulungan niyo ang Pastoral Rolly Mata, Panginoon. Silang mag-asawa, touch them, O God. Touch them, Lord. Fill them, O God. Korolabana siya, karalabakaya. Fill them, Lord. Fill them, Lord. Fill them, Lord. Lord, nadalangin ko ang Pastor Ladivisia, silang mag-asawa. I pray for strength spiritually and strength physically in the name of Jesus. Lord, alam namin, Panginoon, kayo ang Diyos na mabuti, palakasin po niyo sila. Right now, panibagong sigla at lakas sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Sige ngayon, mag-pray tayo in the Spirit. The Holy Spirit, tulungan po niyo kaming manalangin. Sige, mga kapatid. At kayo nanonood through Facebook Live. Sige, basta mag-pray kayo, sabi niyo, Banal na Espiritu, tulungan niyo akong manalangin. I make myself available to you, the Holy Spirit. Sabihin po niyo sa akin kung ano yung dapat naman mga ipanalangin and I will intercede for them. The Holy Spirit, tulungan po niyo kaming mag-pray. Lord, tulungan niyo ang Pastor na Division, silang mag-asawa. Mga magagawa sa ilalim ng kanilang pamamahala, palakasin niyo, Panginoon. At huwag silang mani-discourage, Lord. Sa tulong at biyaya niyo, Panginoon ko sa pananampalataya. Matatapos yung church, magiging maganda, magiging maayos. And I pray for the salvation, O God, ng mga kapitbahay na kung saan itatayo ang bahay-sambahan. I pray, ngayon pa man, inihiling ko na, Panginoon, ang inyong pagkilos at paggawa. Sa pangalan ni Jesus. Lord, nadalangin ko, Panginoon, ang Pastor Laura na mangulabnan, silang mag-asawa, tulungan po niyo sila, palakasin po niyo sila. Patatagin niyo sila, Panginoon. Strength in the name of Jesus. Strength in the name of Jesus. Panibagong lakas. Panibagong lakas na nanggagaling sa inyo. Taas ko, Panginoon, tulungan po niyo sila. Kasama ng kanilang mga anak, manugang, yung gawain sa La Union, Father God, tulungan po niyo sila roon.
Na-blessing silang mag-asawa, Panginoon, yung kanilang anak. Tulungan po niyo sila. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, tinataas po namin si Donave Holmes. We pray for healing right now, O God. In the name of Jesus. We pray for healing right now. We rebuke coronavirus in the name of Jesus. And we pray for complete healing. We declare healing in the name of Jesus right now. In the name of Jesus. Healing in the name of Jesus. By the power of the Holy Spirit. We claim healing right now. In the name of Jesus. So mga kapatid sa Abu Dhabi, Father God, tinataas po namin sa inyo. Kayo kumilos sa kanila. Hallelujah. 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 Sige mga kapatid, the Holy Spirit is breaking the yoke, the burden. Just lift up your hands to the Lord and claim it by faith in the name of Jesus. Yung mga nabibigatan, yung bigat na bigat sa inyong pinagdadaanan, right now claim the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit will break every chain. The Holy Spirit will break every yoke that gives burden to you. The heavy burden. In the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit right now, lahat ng nagpapabigat para hindi makakilos ng maayos at makapaglingkod ng maayos. Paging yung mga karamdaman na nagpapabigat. Healing in Jesus' name. Healing in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Father God, tinataas ko po ang Pastora Rosalia Medina. Tulungan po niyo siya. I pray for a sweet anointing of the Holy Spirit na maramdaman niya sa oras na ito. In the name of Jesus. Sweet anointing of the Holy Spirit right now. Para kay Pastora Rosalia Medina right now in the name of Jesus. Praise you, Jesus. Father God, tinatas ko po Pastora Rosalie Santa Ana in the name of Jesus. Tulungan po niyo siya kahit nandun siya sa malayong lugar, sa destino niya, Panginoon, wala sa siyudad, nasa liblib, nasa mundo. I pray for the anointing of the Holy Spirit na dumaloy sa Kanya. Sa Kanyang buong sambahayan, sa church na inahawakan niya. Lord, I pray for sweet anointing right now. In the name of Jesus. Puspusin niyo, Panginoon, si Pastora Rosalie Santa Ana. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Father God, I pray in the name of Jesus. New strength, panibagong lakas at sigla para kay Sister Tessie Meneses in the name of Jesus. Kaya din kay Dalia, Panginoon. Lord, sweet anointing of the Holy Spirit para kay Dalia in the name of Jesus. Hagurin niyo yung kanyang likod at maramdaman niya yung kaginawaan sa oras na ito. In the name of Jesus. Holy Spirit, we love you. Sige. May nilalagay ang Espiritu ng Diyos sa inyo. Pag-pray ninyo. Pag-pray ninyo. Hallelujah. Pati yung mga nasa tahanan. Sige, mag-pray kayo. The Holy Spirit is helping us to pray. Hallelujah. Praise you, Jesus. Father God, sweet anointing, O Diyos. Panibagong sigla at lakas para kay Pastor Marilu Maniego in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Father God, tinatas ko po sa inyo, Pastor Heidi Tuason. Sweet anointing of the Holy Spirit right now. Touch her, oh God. Father God, tinatas ko po, Panginoon, Pastora Baby Cora Nose, I pray in the name of Jesus.
Bigyan niyo sila ng panibagong sigla. Ang mga manggagawa at kapatiran sa Busdak, sa San Francisco, Quezon, Lord. Tulungan po niyo sila noon. Hallelujah. Yung mga pastor na under ng Pastor Delwatiwat, Father God, I pray in the name of Jesus. I pray for sweet anointing of the Holy Spirit. Touch them right now. Touch them right now, oh God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Touch them, oh God. Hallelujah. Father God, tinataas ko po sa inyo. Sweet anointing, Lord. Fresh move of the Holy Spirit. Para kay Pastora Carolina, oh Lord. Sa pastor sa Taiwan. Right now, oh God, in the name of Jesus. Lord, maramdaman niya yung napakatamis. Your gentle, loving arms, oh God. Your loving embrace. Right now, oh God, I pray in the name of Jesus. Maramdaman po ni Pastora Carolina right now. Tataas ko si Pastor Elico, Lord, silang mag-asawa. Lord, nadalangin ko ang kaaliwan at ang kapayapaan, Panginoon, and the spirit of unity. Unite them always, oh God. Praise you, Jesus. Hallelujah. Pag ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na kumikilos sa buhay natin araw-araw, magdadala ang banal na Espiritu ng buhay. The Holy Spirit will renew you. The Holy Spirit will teach you, will guide you. The Holy Spirit will give you strength. Hallelujah. Matinataas ko mga kapatid na narito ngayong hapon. Patuloy na kalakasan ay pagkalob niyo sa bawat isa sa amin na narito sa church, Lord. In the name of Jesus. Every one of us, Lord, fill us with your Spirit. Fill us with your Holy Spirit right now. Fill us, Lord. Lord, fill this place with your presence. Fill this place with your presence. Lord, fill this place with your presence. Lord, tinataas ko po, Panginoon, si Pastora Nora, asawa ni Pastor Lino. Sila, yung mga bata, yung mga mananampalataya doon sa Lumban. Pray for the anointing of the Holy Spirit, oh God. And cover the whole place with your precious blood in the name of Jesus. And fill the house with your presence, oh God, and every one of them. Father God, right now, tinatas ko, Panginoon, ang Pastor Obed, Pastora Levi, Panginoon. Pastor Gideon, si Casey, yung kanilang mga anak. Pray for the anointing of the Holy Spirit right now, oh God. Punuin niyo yung bahay nila ng inyong banal na presensya at ang bawat isa sa kanila. Ang bunga ng Espiritu ay sumakana, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagkakaisa. In the name of Jesus. Hallelujah. Lord, natas ko ang Pastor Lenny San Juan. Palakasin niyo po sila sa fila, Lord. In the name of Jesus. Touch them, Lord. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Sige. There's a sweet anointing. There is a sweet anointing in this place. The Holy Spirit is here. The Holy Spirit is here. And the heavy burden is lifted up. Praise you, Jesus. Father God, tinatas po namin sa inyo, Sister Julia Ibamaw. We pray for complete healing sa lahat ng nararamdaman niya sa kanyang physical na katawan. And most especially, Lord, I pray for your loving embrace. Yakapin po niyo siya. Yakapin niyo siya, Panginoon, as our love, Heavenly Father. I declare healing right now in the name of Jesus. Lord, maramdaman niya yung inyong banal na presensya. Mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan. Maramdaman niya yung fire of the Holy Spirit right now in the name of Jesus. The fire of the Spirit
Mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan in the name of Jesus. Good health in the name of Jesus. Healing in the name of Jesus. Father God, tinatas ko po sa inyo si Alfred Season, si Soraya Season. Lord, I pray for the covering of your precious blood, that they will not be infected with that coronavirus in the name of Jesus. I pray for your divine protection. I pray for the covering of your precious blood, sapagkat walang anumang kawa ng kaaway o kahit virus ang makakapenetrate sa inyong banal na dugo. Nadaas ko, Panginoon, si Chole Simeon for complete healing and recovery, O God, sa kanilang pinagdaan ng karamdaman. At si Nelsor, Panginoon, Guillermo, kayo po ang patuloy na kumilos at gumawa sa kanya. Kay Josephine Fleggaria, Lord, hinihiling namin ang kagaling. We pray for normal blood sugar in the name of Jesus. We pray for normal blood sugar in the name of Jesus. At maramdaman niya yung kapangyarihan niyo, yung banal niyong presensya, Panginoon, right now, mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan, doon sa mga ugat, Panginoon, dumalo yung kapangyarihan niyo, Panginoon. And I declare in the name of Jesus, normal blood sugar in Jesus' name. Shakaralabakaya. Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Iba pagkasama ang banal na Espiritu, lagi nating nasain na makilala ang banal na Espiritu ng higit pa, maranasan, and always be filled, long for the very presence of the Holy Spirit. Holy Spirit, we need you. Wala kaming magagawa malimang samahan niyo kami. Hallelujah. Praise you, Jesus. Panginoon, tinataas ko ang Pastor Jim Langa. Niling ko ang kalakasan ng kanyang physical na katawan. Lord, I pray for the heat of the Holy Spirit that brings power and strength and healing right now. Simula sa kanyang ulo hanggang sa talampakan in the name of Jesus. Ganoon din kay Pastor Akati, Panginoon. Sa kanilang dalawang anak, si Heniel, si Endel, Panginoon. Lord, tinataas ko po sa inyo si Heniel, kayo kumilos at gumawa sa kanya. Nihiling ko ang pangungusap niyo sa kanyang buhay. Alam kong siya'y anak niyo, Panginoon, at tinawag niyo rin siya para sa inyo. Lord, gumawa po kayo sa buhay ni Heniel in the name of Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, right now, gumawa po kayo sa buhay ni Heniel in the name of Jesus. Shokorolabana, shikorolabakaya, shikorolabakaya. Korolabana, shikorolabakaya, ralabakaya. Father God, I pray, gumawa kayo mula sa kalooban niya, Panginoon, sa kanyang puso't isip. Gamitin niyo siya para sa inyong gawain. Ganun din si Endel, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige, Endel, kung nanonood ka ngayong oras na, taas mo yung kamay mo sa Panginoon. At mararamdaman mo yung hipo ng Diyos sa kamay mo. Right now, sige. Kung nanonood ka, Endel, sa oras nito, anak ni Pastor Jim, taas mo yung kamay mo. And you will feel the touch of the Holy Spirit. You will feel the presence of God right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Shokaralabana, shikaralabana, kara, shikaralabakara. Hallelujah, hallelujah. Shokaralabana, shikaralabakaya. Hallelujah, hallelujah. Holy Spirit. Hallelujah. The Holy Spirit, mag-usap kayo sa amin. Buksan niyo yung aming spiritual na tenga. Buksan niyo yung aming spiritual na mata. We want to see what you want us to see. Lord, we want to feel what you want us to feel. Through your Holy Spirit. Shoralabana, shikaralabakaya. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit is here.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Merong inaabot ang Panginoon, meron kang problema sa puso mo. Hallelujah, hallelujah. Lord, I pray for healing sa may mga nararamdaman sa kanilang puso. Merong bigat, parang hirap. I pray for release right now in the name of Jesus. I pray for release right now in the name of Jesus. Lord, hallelujah. Taas ko, Panginoon, ang lahat ng distrito mula sa District 1 hanggang District 9. I pray for revival, Lord, for the entire door of faith here and abroad, Lord. Taas namin ang aming bansa. We pray for revival in the name of Jesus. We pray for revival in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, we pray for revival. We pray for revival in the name of Jesus. Lord. Atas namin yung mga infected ng coronavirus. Let them experience your power, oh God. I pray for healing, Lord. Mag-zero na yung bilang ng mga infected, oh God. We pray for the power of the Holy Spirit. We declare, oh God, that by your stripes we are healed. I pray in the name of Jesus. Kagaya po, Panginoon, nung sandalang lumapit sa inyo na nag-pray para sa kanyang katulong, Lord, kami rin, tinatas namin yung aming kamay para sa lahat ng infected ng coronavirus sa buong Pilipinas. In the name of Jesus, we pray for healing, oh God. We pray for healing. Kandi sa aming presidente, Panginoon, tulungan niyo ang aming presidente. Palakasin niyo siya. Tulungan niyo ang aming kapitan dito sa aming barangay. Tulungan niyo ang aming mayor. Palakasin niyo siya. Turuan po niyo sila kung anong dapat na gawin para sa... Father God, I pray for healing lahat ng mga infected ng coronavirus dito, Panginoon, sa NCR. At sa iba pang mga probinsya na infected. Hallelujah. Father God, right now, I pray in the name of Jesus, tinatas ko, Panginoon, ang inyong mga anak sa Bicol, O Diyos. Mga Door of Faith Church sa Bicol, O God, I pray in the name of Jesus. Ama, tinataas ko rin po, Panginoon, ang mga magulang ni Keisha at ni Caleb, Panginoon. Tulungan po ninyo, O Diyos, ang kanilang mga magulang. Lord, nasaan man sila ngayon sa oras na ito, doon sa kanilang tahanan. Let them feel the power of the Holy Spirit right now. In the name of Jesus. Kay Pastora Lilibet, Father God, in the name of Jesus. Kay Pastor Marlon, mga kapatid namin, Panginoon, Pastor Cinco, Panginoon, silang mag-asawa, Pastora Lolit, silang mag-asawa, Father God, in the name of Jesus. Father God, tinataas po namin sa inyo si Rainier Basa. We pray for healing right now. We pray for healing. Ano bang virus na tumama sa kanya? Even coronavirus, we rebuke it in Jesus' name. And we pray for healing. Kay Elenita de la Cruz, Father God, we pray for normal blood sugar in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise your holy name. Praise you, Jesus. Ama, tinataas ko po sa inyo si Pastor Lina Sadim. I pray for strength physically. At sa oras na ito, Panginoon, saan mang bahagi siya naroon sa Marinduque ngayon? Kung nandun sa sinambahan, nataas ko po siya sa iyo, Panginoon. Maramdaman niya, Panginoon, ang inyong yakap sa oras na ito. And your gentle touch in Jesus' name.
Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Sige, magpasalamat tayo sa banal na Espiritu. Salamat tayo sa Panginoon. Matinatas po namin si Teofela Castro. Yung kanyang pakiramdam na hindi maganda na nahihilo. Ano man ang dahilan ng kanyang pagkahilo, itinataas po namin sa inyo. At mawala yung kanyang pagkahilo sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Abutin niyo, Panginoon, si Teofela Castro. Lord, maramdaman niyo yung inyong banal na presensya sa oras na ito. Matataas ko po sa inyo si Lucky Zambrano. Kaya po ang kumilos at gumawa sa kanya, hindi siya makalakad. At hindi maganda yung pakiramdam ng kanyang buong katawan. Siya makilos tayo, hindi makalakad. Lord, we declare that you are the God that healeth us. And we believe that there is nothing impossible with you. We pray for healing in Jesus' name. Healing in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Pasalamat tayo sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Ito natin yung, I love you, my Jesus, I love you. Abitin natin na lang yung, we declare your presence, O God. At ating pasalamatan ng Panginoon. Your presence, O God, as we glorify your precious name. Matinatas po namin Sister V. Amang Balubal. Kayo po kumilos sa Kanya. We declare your presence, O God. We declare your presence, O God, as we glorify your precious name. We lift our hearts before you. We lift our hearts before you and bow down before you. We declare your presence, oh God. Minsan pa, we declare your presence. We declare your presence, oh God. As we glorify your precious name. We lift Our hearts before you and bow down before you. We declare your presence, oh God. We bless you, Lord. Bless you, Lord. We bless you, Lord, for the good things that you have done for me. We bless you, Lord. We bless you, Lord. You are God and there is none. We bless you, Lord, for the last time.
We bless you, Lord. We bless you, Lord, for the good things that you have done for me. We bless you, Lord. We bless you, Lord. You are God, and there is none like you. You are God. You are God, and there is none like you. You are God, and there is none like you. There is none like you. Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo, Panginoon. Lord, salamat po sa inyo, sa kabutihan at katapatan ninyo. Kasama namin tinataas ang Pastor Sergio Coronel, Panginoon, ng kanyang mga manggagawa, kayo ang patuloy na kumilos at gumawa sa kanila. Ganon din, Panginoon, kataas ko, Panginoon, ang pamilya ni Sister Banji, kayo ang patuloy na kumilos sa kanila, sa kanilang mag-asawa, sa kanilang mga anak. Ganon din ang Pastor Pio, Panginoon, ang kanyang buong sambahayan at ang iglesia ang kanyang hinahawakan. Pastor Joel, Panginoon, Pastora May, Pastora Aurora, Panginoon, doon sa Pampanga, kayo ang patuloy na kumilos at gumawa sa kanila, Panginoon. At Pastor Joe Robles, Panginoon, kayo rin po ang patuloy na kumilos at gumawa sa kanila doon sa Cavite. Pastora Ana, Pastora Santos, Pastor Sunny Santos, Panginoon, kayo rin po ang kumilos at gumawa sa kanila. Purihin kayo, Panginoon, at taas din po namin ang Pastor John Pabella sa Baliwag, kayo ang patuloy na kumilos at gumawa sa kanila, Panginoon. At Pastor Abric, Panginoon, sa Kalumpit, tulungan po niyo sila. Kayo ang Diyos na napakabuti, dakila at tapat. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi kami mawawalan ng pag-asa, sapagkat kayo ang aming pag-asa. Pagpalain po ninyo ang bawat isa at ang lahat ng sumubaybay sa Facebook Live at lahat ng aming mga ipinanalangin. Alam namin kayo na po ang sumagot at pinapasalamatan namin kayo. Pinupuri namin kayo at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Palagi tayong magtiwala. May pag-asa sa Diyos. And God bless you. Yung mga tiga rito, may meeting